Oh, hi, hello. My name is Rodel, and I'll be your guest for today. And welcome to Talk at Eve. Hello everyone, welcome to Talk at Eve. Our guest for today is none other than the one and only love of my life, Rodel Ignacio. Ade. Hello, Daddy. Kamusta ka? Okay naman. Oo, parang di naman tayo nagkita kanina na. Hello, everyone. Yan, Daddy. Welcome to Talk at Eve. So ngayon, kwentuhan lang to ha. Huwag kang ma-pressure. Oo nga, actually, ang hirap pala na pag ang wife mo ang mag-i-interview sa'yo. Alam mo, kinakabahan na ako kanina pa. Thank you for your time. Of course, ikaw ba? Takot ko lang sa'yo. Are you ready? Yes, ready. Okay, ready. yes, we're ready. Paano at saan kayo unang nagkakilala? Nagkakilala kami ni Rodel way back 2006. So, yung place is nasa barko kasi we're working as a seafarer. Ang barko namin noon is Costa Atlantica. We met doon sa Costa Atlantica. Yes, we are seafarers before. Nung una kita nakita, you were welcoming the guests for the dinner time. Then you were introduced by a common friend of ours, Yes, I think si si Ann. Ann. Si Ann yun, no? Yeah, right, Shout yeah. out kay Ann Misa. Yeah, ikaw lahat ang may Yes, pinakilala dahilan. siya. Actually, si Ann kasi siya yung friend na ni Rodel before na nakakasama sa barko. Sino ang gumawa ng first move? Ikaw na sumagot niyan, syempre. Ako ba? Parang hindi ako yun eh. Hindi. Ay, grabe ha. Ako yata. I think I was the first one. Kasi nakapila kaming gano'n. And this is my first day. First night on board. Then again, she was introduced by Anne. And then, sabi ko, pagka-introduce ni Anne, I went there. Okay, ang unang tanong ko pa nga, I don't know kung it sounds mayabang kay Evelyn that time. Oh, yun, I'm the first one to make the move. And I reach out to her during the dinner time and introduce myself through the common friend of ours, si Anne. Every now and then I see her sa dining area ng crew. I usually say hi to her. Ayan, make papansin. Ayan, yun ang ginawa namin. Oo, siya talaga syempre yung first move, no? Hello. Pero parang ikaw din yun, di ba? Hindi, syempre, dahil mabait ako at saka friendly, nung nag-hi siya sa akin, sasabi ko hello. Parang hindi naman totoo So, yun. friendly. Hindi. Yeah. Okay. Ni-snub niya ako actually in the first few weeks. Ang nag-first move talaga siya, pero hindi ko pa agad talaga siya automatic na parang pinapansin na wala lang, parang normal lang. Yung normal na kasama sa work, sa barko. Ganun. Yeah. First impression niyo sa isa't isa at totoo ba siya hanggang ngayon? So, syempre, dahil ako yung babae, ang first impression ko sa kanya is mabait. Parang di totoo. Reklamo ka mo na kontra. Ano siya, parang siyang mabait. Pero yung follow-up question mo is kung totoo ba? Hanggang ngayon, hindi siya mabait. Grabe. Masungit pala siya. So, masungit ka pala. Oh. Mabait. Akala mo siya mabait kasi 'di ba pagka nanliligaw pa lang or Grabe. parang hindi mo pa talaga siya nakakasama ng matagal. Siyempre mabait, pero nung nakilala ko na siya at habang ay, ang sungit pala niya. Hindi naman sungit, strict. Yan. Okay. Strict lang pala. Just want things in order. Yes. Yun lang yun. So, kasi siya, may pagka-perfectionist. First impression ko mabait. Actually, when I saw her, Wow. sabi Mabait ko, din? Yeah, mabait naman talaga. Religious din. Eventually, after a few days, a few weeks that I've known her, sabi ko, ano pala ito? Ito yung mga tipong mga babae na talagang iginagala. Kasi very religious whenever I did her dun sa cabin niya. Together with some friends, may music na dun, religious songs. So I felt na, okay. I think this lady is, ito yung mga tipong tinutotoo. Ayan, Ax. Kasama ba doon sa impression yung, di ba, di ka nang gandaan sa akin? Ay, of course. Oo. Pwede bang hindi? Siya, siyempre, physical appearance, she looks beautiful. Ang kahit naman hanggang ngayon, she really look after herself, ang haba ng hair. Okay. And of course, the welfare. So sabi nga nila, if a woman could take care of herself, definitely she could take care of the family. Ayan. Ay, Daddy. Ayan. Alright. Sweet daw. Okay. Mabait pala
siya. Responsible lang. Yun, very responsible. Kailan nyo na-realize na ay siya na talaga to? Kailan ko na-realize na you're the one? Yes. Actually, para sa kaalaman na lang lahat, niligawan ako ni Rodel for 3 weeks only. Bilis ka, no? Ay, Bilis di ka. ba? Oo. So, nung Very fast. during the, ano bang tawag doon, the ligawan period, nakita ko sa kanya yung parang pagiging family man. Oo, kasi bakit? Dahil lagi niyang kinukwento, lagi yung kunwari yung family niya, yung parents niya, tapos yung mga kapatid niya na ito kami, tapos ito yung ginagawa ng mami ko na parang hindi ko sila pwedeng pabayaan. So parang doon ko nakita na, kung yung family niya, yung parents niya, at saka yung mga kapatid nga niya, hindi niya kayang pabayaan, how much more pa kapag naging asawa ko na siya or parang yung totohanan na talaga. So, I think yun yung talaga nakapag-decide sa akin. Aside, syempre, ang pogi, di ba? Ang pogi at saka, at yun nga, siya, very family-oriented and also, pagdating sa trabaho, sobrang professional talaga niya. And lagi siyang tinitignan ng mga boss namin or in short, mataas yung respect sa kanya. So doon pa lang nakita ko na pagka ganito pala yung mapapangasawa ko, siseryosohin ako ng totoo, nakapagpa-decide sa akin kung bakit siya na yung the one. Yeah, I think I remember that day when we are at the Port of Dover. Then you went out for a tour in London. Then may kasama ako nun, I think si George. We bought a bouquet of flowers. Then I think 4 o'clock in the afternoon, I knocked at the door. I said, I gave it that to you. Then besides that, after that, of course, our relationship grew strong. And after, I think, a month or 2. Yeah. Hindi ko ma-explain kasi nga, dumating lang siya eh. I think the whole character, the whole values of Evelyn na hinahanap ko sa isang wow, sa isang magiging asawa is, yan, nakita ko sa kanya. So that's the reason why nasabi ko, hindi ko napapakawalan ito. I think she's the one that I should spend the rest of my life with. Yeah, I think yun, sa yun, it's one of my favorite port. It's in Norway. It's in Yes. Geiranger Fjords. Yes. It's a Geiranger Fjord siya. So, if you will just imagine, yung how scenic it is. Parang 2 mountains, tapos sa gitna, there's Ganda ng Horong scenery. Lake. Sa mountains, there are a lot of snow. Sa likod, Four Sister Falls. yeah, may falls doon. And then, over a bridge, doon sa bandang taas ng Geiranger Fjords, meron doon. Andun pa kaya yun ngayon? Nandun ba yun? Yung bridge, no? Malamang Sa bagay, nandun di yun. pa yun. Kasi tourist spot yun. Then, she was staring at the falls. Pagharap niya sa akin, then Yan, I yes. proposed to her that Surprise! Yeah. Yun. Actually, hindi ko alam that time. Ano yun kasi, kwento ko lang, before siya mag-propose sa akin, di ba sabi ko sa inyo, 3 weeks niya akong niligawan. And then, sinagot ko siya as boyfriend. Yun yung time na yun na nasa Dover. So, alam nyo, nakuha ako agad dun sa bouquet ng bulaklak. So, parang feeling ko nanalo ako Miss Universe, kaya nag-yes agad ako. And then, 2 months kaming naging mag-boyfriend and girlfriend. Tama ba, di ba, Daddy? yeah. Tapos, yun na yun, after 2 months, na hindi ko akalain na magpo-propose na pala siya, yun yung nasa Norway kami. So, sobrang romantic nung place. Na parang ngayon nga napipicture ko pa siya na andun yung mga falls sa likod. Four Sisters Falls kasi nasa likod. Tapos may river. Tapos andun yung 7 sisters yata. Basta may falls. Oo, basta may falls. 7 Sisters ba yun? Oh, yun. Forgot na, Tapos nandun kami sa may bridge. Tapos sinama niya yung isang friend ko na babae na yun yung kakutsaba na para kasi Si siya yung kukuha ng picture. Kasi kung dalawa lang kami, sinong kukuha? And that time, nag-request si Rodel na mag-off kami ng sabay. Oo. yeah. Nag-iba-iba yung day off namin. So, ni-request niya na sabay kasi nga, may plano pala siya. So, yun. And then I said yes. Hindi na ako nagdalawang isip na mag-yes talaga. Kasi nandun na rin ako sa point na okay na ako, pwede na ako mag-settle down. So, yun. May 2006, naging boyfriend ko si Rodel. July 2006, the same year, yun yung nag-propose siya sa akin. Kaya nga after 2 months. And then December 2006,
we got married. Yeah. Oh, di ba? So parang kung iisipin mo siya, from May to December, 7 months. Gabi, 7 no? Ang months, bilis. Ang bilis kong magdesisyon. Oo, ako din eh. Parang nabigla ako. So, ilang taon na kami? So gusto ko siya ang sasagot ha. Kasi tingnan natin, guys, kung tama yung sasabihin niya, ilang years. Of course, alam na alam ko naman yan. It's on the 28th of December this year, magna 19 years na tayo. As Tama. husband and wife. So, As husband and wife. 19 Yes. years. Oh. Bilis, no? Parang 19 kailan years. lang siya. Oh, pero Dodi, grabe. Ang tagal ko tanda na na palang natin. nagtitiis sa'yo. Oh, ako din, actually. Joke lang po yun. Ganyan lang po kami. Ano yung sekreto sa matibay na relationship? Oh, Daddy, ikaw sumagot muna. Ano ang sikreto? What is the secret? Una-una, I just love her and then the whole family. No? So I just stick on that. And then the promise that I made no, nung kinasal tayo. That, Yung vows. the vows that we have, tama ka doon. So, secret, I think overall, yun siya eh. For the longest time, magkasama din kami ni Evelyn sa trabaho. Yes. So, ang hirap kaming paghiwalayin. So, I think yung togetherness that we have. So, and of course, the value of respect that we have then with each other is, I think that's the secret. To add on do sa sinabi ni Rodel, I think ang pinaka-secret talaga or ang foundation ng relationship namin ni Rodel is si Lord. Diba? Siya yung center of our relationship. Kaya yun yung sinasabi nga na parang secret. Ay, marami pang mga mag-aasawa na mas matagal sa amin. Pero yung sa amin din kasi ni Rodel, iba-iba rin yung kwento or iba-iba yung mga pinagdaanan. And of course, na isa rin sa natutunan ko dito, isang secret din nating mga babae para din magtagal din yung sa mag-asawa sa amin ni Rodel. I think yung parang medyo kahit labag siya sa kalooban. Labag talaga. Hindi naman sana. Pero minsan kasi parang syempre mahirap siyang gawin yung pagiging submissive wife. Kaya talagang ako, yun yung message nung wedding natin na yung wife, submit to your husband. And husbands, love your wives. So kasi parang ang hirap pala talagang mag-submit bilang babae. Lalo na ako, medyo strong yung personality ko. So, but for the love of God and for the love of for my family, of course, para doon sa relationship namin, sa relasyon namin bilang mag-asawa, gagawin mo siya. So yun. Yun yung sa akin sa secret. Alright. Yeah. Tama Parang naman. ayaw niya pumayag dun sa Yeah. Tama ka submit. doon, strong. Yeah. I think lahat naman kayong magkakapatid are strong. Grabe. Mga bagay ba kayong opposite? Yung opposite kayo, mga differences niyo? Ay, oo. Marami kaming opposite. As in, opposite attracts. Ako, ang isa sa mga share ko na opposite namin ni Rodel. Ako kasi, sobrang mahaba ang patience ko. Di ba, Daddy? Talagang minsan kahit pikon na ako sa kanya. Pero hinahabaan ko siya. Parang nilalawakan ko yung understanding, yun nga, para magkaintindihan kami. Yun yung opposite namin. And ang isa pang opposite din namin ni Rodel is yung ako madaldal, tapos siya tahimik. Yeah. Oo. Tama ba, Daddy? Yeah, oo. And isa na lang, last na lang, mas marami kaming opposite talaga, pero tatlo lang yung babanggitin ko. So yung pang 3 ko, ang opposite namin ni Rodel is magastos. Oh. Sobrang gastos ko, Hindi nga. siya sobrang tipid. Hindi ko Lalo na nararam- sa food, ako magastos. Yun. Magastos. Daddy, nag-agree ka ba doon? I have to. Oh, and then- sige. Tama naman yun. Siguro dahil girls, medyo mabagal. Ako kasi mabilis akong kumilos. Mabagal In kumilos? preparation. Okay. Oo, sa bahay mabilis ka dyan. But on my end. Siyempre, nag-aayos. Oo, sa oras, ayan, yan po. Ayan. Sa time, lagi yan namin pinagtatag. Ako, Lagi lagi ako on time. Lagi akong late. Ayan, medyo lagi siyang late. Mga lang, mga 5 minutes, mga ganun lang. Binawasan. Pinawasan ko na. Kasi Okay. ano mo to, channel mo to. Sige na, dapat ano ikaw pa? ang bida. Actually, ano pa ba? Opposites natin, parang... Sometimes sa food din, you are on more sa oo. gulay, seafoods. Ako naman more on to meat. No? Oo. Okay din naman sa gulay, but more on to meat. Yung Lagi mga ko lugar, siyang- yan, mga lugar. She's more adventurous. Yes. Yan. Gusto niya yung mga
hiking, ganyan. Kasi pinagdaanan ko na yan nung ako yung mga kabataan ko yan. So right now, I enjoy staying at home. Oo. Speaking dun sa sa pagta-travel, parang every time na magta-travel kami, gusto ko yung yung may gagawin kang activity. Siyempre, outdoor kasi nga kaya ka siya parang gusto lang niya doon lang siya sa room o kaya kunwari kung may beach man, doon lang siya sa tabi lang tapos magbabasa lang siya. Yung talagang chill, relax. Ako gusto ko yung punta tayo doon kasi sasakay tayo doon. Kasi nga doon mo lang naman siya gagawin, 'di ba? Yung pagbabasa tsaka yung chill, pwede mo gawin kahit sa bahay. Oo nga, kaya nga minsan pagka-bakasyon, mas pagod pa kami. Mas pagod pa ako. Yeah, Kasi nga, yun. mas marami activities. Pero nonetheless, kasama naman yung mga bata. So Pero we're nag-enjoy ka enjoying. naman, syempre. Of course. So, we're enjoying. Siya pala nagsaset up normally ng mga Travel. travels and family. Yeah. What is your greatest challenge? I think yung when we lost our first first pregnancy mo. The first and the second. Second pregnancy. Dalawang din. miscarriage kasi Two ako. miscarriage yun. There came a time na sometimes if your friends ask na wala kayo na kayo magkakaanak, sometimes sasaktan tayo as mag-asawa. And I felt na si Evelyn that time was there came a time na you're really down na you thought that we won't have a baby any longer. Financial difficulties dumating din sa buhay namin mag-asawa. Yeah. Di lang isang beses yan, but a lot of time. But Doon din tayo na-test. yeah, that's true. The Lord will give you those struggles. Yes. Pero kung babalikan mo lang din siya, you will see na para siyang process eh. That's the Lord is just Preparing for preparing something. you for something bigger. Kasi kung if hindi na rin natin naranasan yung mga struggles yan, wala tayong, let's say, stories that we could encourage yung some of Yes. our colleagues and friends also. Yeah. Ayun. Oo, totoo yun. Actually, kahit sinong magtanong sa amin, yun lang din yung sagot namin. Yung talaga parang feeling namin, yun yung lowest point ng buhay namin as husband and wife. Yung first, magkakadugtong kasi siya. Yung first kasi, 2007, after 6 months lang, nakunan ako ulit. Imagine mo, within 1 year, is 2 beses akong miscarriage. So parang grabe yung iyak ko. Grabe yung parang pagtatanong ko kay Lord, Lord, bakit nangyayari to? Hindi ba ako deserve maging mother or hindi ba kami deserve maging parents? Pero yun nga, but then the Lord teach us or parang He prepare something better pa talaga that time siguro. And na-realize namin ni Rodel kasi ito pala, dahil pala, kaya kung bakit ko naitanong yun, kasi we found out na dun sa mga OB ko, marami akong naging, parang nag-check sa akin, ano yung reason, bakit ako miscarriage? Sabi kasi nila ng mga doctors, meron daw akong antibodies. Meaning, pwede ako mabuntis, pero nire-reject niya kasi parang foreign, tawag doon? Ano ba tawag doon? Parang Tinitreat foreign siya object siya as, na papatayin niya. Kasi nga foreign sa kanya. So yun. Tapos parang naisip ko na parang Lord, yun nga natanong ko, hindi ba ako pwedeng maging mother? Hindi ba kami pwedeng maging parents? Kasi nga, bakit nagkaganon? So but then, the Lord is good. Talagang pinag-pray namin. We surrender everything to God. Parang naiyak ako. Everything to God. Back to normal, 2007. And then, year 2010, nagkaroon ng ano man tawag doon, Daddy, nagkaroon ng stop muna sa pagpapaalis sa amin, sa barko. Parang nag-ano sila muna, parang basta nagpa-stop. So, meaning, nung year na yon hindi kami pwedeng sumampa ng barko. Kasi sabi, wait lang daw kami sa schedule. So, yun, nag-start nung 2010. Tapos sabi ko nga, wala na tayong trabaho. Paano yung mga binabayaran? Kasi syempre, di ba, may binabayaran kang house and that. Tapos may cars pa kami. And then, that same year, doon ako ulit nabuntis on the 3rd time. Di ba? Yeah. So, nung nabuntis ako doon, talagang yun nga, we surrender everything to God. Number 1, syempre yung finances namin kasi paano magbabayad. Tapos number 2, Lord, nabuntis ako, wala kaming trabaho. Paano pa itong mangyayari sa amin? Pero sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Yung 2010 na yon, same year na yon, na ipanganak ko or I gave birth to our eldest,
which is si Candace. Yes, the first one. Parang dugtong siya na parang inayos muna ni Lord siguro yung heart namin, na parang prepare kami. Kasi nakapagpahinga ako eh, di ba? Wala kaming sakay sa barko. So, yung nakapagpahinga ako, yun yung nabuo yung baby. Tapos sabi ko, Lord, pagkakaloob mo ba ito? And then, alam niyo po ba, di ba, sabi nga may antibodies. Pero, after a year, I got pregnant again. Para sa aming second child na si Elise. And then after 5 years, kinuwento ko na lahat, I got pregnant again. So, 3 po sila. 3 Yeah. yung mga anak namin. So, di ba, parang yung promise ng Lord sa buhay natin, hindi mo siya pwedeng sabihin na, kasi sabi ng mga doctors, or kung sino man dito sa mundo, the Lord is so faithful to us. At yung promise niya, na sinasabi niya sa atin lahat na, I will give everything in my perfect time. So, He makes everything beautiful in His time. Describe your partner in one word. Okay, paano ko di-describe si Rodel in one word? Pero parang feeling ko, Daddy, 2 words to. Ano siya? Bukod sa gwapo siya, ito yon. Good provider talaga. Kasi, yun nga, di ba? Kaya ako nga siya pinakasalan kasi from the time na nakilala ko siya, na feeling ko talaga hindi niya ka-provide, which is totoo. Yun yung totoo talaga na na-provide niya yung everything para kailangan ng family, especially yung mga anak namin, at hindi kami nagugutom. Yan. Of course, by the grace of God. Yeah, salamat naman sa gwapo. Oo, okay na yun. Ang gwapo ka talaga. Ayun ako. Okay. Oo. Ako si Evelyn, siguro actually 2. Loving. Yeah, so beautiful wife is loving and of course caring. Yes. Ever since we got married, that you really showed how much you love me. Despite of all the challenges that we had. Caring kasi, very, very motherly. Always see to it, overseeing everything. No? Dami, multitasking talaga. But despite of course, working mom also, she really find time for the family to be together. And of course, yung love, it's really very important sa isang relationship. I really find Alright. my beautiful wife, Evelyn. Yun ang hindi dapat mawawala. Yeah. Pag dinidescribe ako. Yes. Beautiful Ano wife. yan, Daddy? My beautiful wife, Evelyn. Ayan. De, my beautiful, one and only, Yes, of ganon. course. Nakalimutan ko na bigla, no? The beautiful, one and only Evelyn. Ayan. Sige na. Alright. Ang landi ko. Oo nga, medyo, para akong nilalamig Okay. sa interview mo. Ano yung pinakamasayang memory niyo together? Yeah, sure ako, very vivid. Marami naman. Yung sinagot ako ni Evelyn, yeah, of course. When we got married, and of course, dun sa tatlong kapanganakan ng aking tatlong daughters. Tatlong mga Three bata. beautiful daughters. Yeah. So I think those are the happiest moment of my life. No? Yeah. Ako, yung happy memories, actually madami siya. Madami, sobrang dami. Most especially when we travel talaga. Kasi yun yung nagbaband kami as a family. Kung hindi man namin kasama yung mga bata sa travel, kaming dalawa, parang feeling namin nag-honeymoon pa rin kami. Yung honeymooners ba? Kasi I think yun din yung isang importante na parang, yun nga, kanina na secret. Isang important din yun yung you travel, kayong dalawa lang as husband and wife, and meron ding time na travel with the family kasi iba rin naman yun. Yun sa akin, every time we travel talaga, yun talaga ang happiest moment of my life. Ano yung love language niyo sa isa't isa? Ang love language ko sa'yo, yung, syempre, pag nasa bahay kami, yung I cook. Your favorite meals talaga. Tapos, love language ko din sa kanya yung, sa morning kasi, hindi kami pwedeng mag-coffee ng mauuna siya or mauuna ako. Isa lang ang kape namin, isang mug lang kami, then we share. Tapos pagka nauna siyang gumising sa akin, Daddy, wag ka muna magkakape ha. Tapos ako din, pag nauna ako nagising, di ako magkakape. Parang feeling ko, yung love language ko sa kanya, yung pag-serve ko.
pagsiserve ko sa kanya bilang wife bilang wife, yung nilulutuan ko siya ng mga favorite food niya, tapos yung I support also sa business namin, so sa work namin, and also yung love language ko din sa kanya yung kapag halimbawa, parang love language ba to, Daddy? Yung, kunwari, mainit na yung ulo mo. So, parang papakalmahin ko siya. Alam mo yon, ako yung pacifier ako. Pacifier, hindi. Ay, parang, hindi, parang, pag-stress siya that day, sabi ko talaga, alika, Daddy, tara, mag-coffee tayo. Tara, mag-i-date kita. So, yun yung feeling ko, love language ko sa'yo. Tama ba? O ikaw, anong love language mo sa akin? Hindi ko nga alam kung meron akong love language. Oo, pero Daddy, meron meron. ba? Basta ako, I just take care of the whole family. I think that's my love language sa kanila. Hindi niya alam. Ako pwede Hindi ba ko ako alam. magsabi ng Oo, love ano ba love language? language ko? Ang love language naman ni Rodel Ano ba? sa akin is parang every birthdays and every anniversary namin, never siyang nakalimot magbigay ng bouquet or flowers sa akin. Gift giver. Yeah. I think yung siya, gift giver siya. So yun, di talaga niya nakakalimutan. Birthday ko at saka anniversary namin. Tapos, bulaklak yun kasi di ba noon niya ako nakuha sa Saka bulaklak. siguro. Kasi gift, pala, sagit lang. Ako muna. Tapos ka Din, na. yung nga, gift giver siya, lagi niya ako binibigyan ng something. Kahit hindi ko birthday na. Ang lagi niya binibigay, pag hindi ko birthdays, let's say, kunwari, mga jewelries ko, kunwari, relo, or damit, basta ganon sa akin. Love language, siguro pagka hindi ko sila matiis. Yan, pagka alam kong kailangan nila, Ay, oo. pagka, yan, kahit yung Dati mga hindi mo ako bata. natitiis, no? Oo, ikaw lang ang nagtitiis sa akin. Hindi Hindi niya ako matiis. Kunwari, sabi ko, gusto ko nga magkaroon ng vlog. Itong talkative, itong episode na to. Alam mo, bibili niya ako lahat ng gamit. Kasi, grabe magastos tong vlog na to. Yeah. So, binili niya ako lahat ng mga gamit ko. Tapos, ang spoiled ko pala sa'yo. Yeah. Spoiled. Oo. Hindi kasi ako masyadong malambing, no? Tama. Oo. Hindi ako masyadong touchy. Hindi siya matouchy, hindi siya malambing. Ayaw niya nung mga, kunwari, akbayan niya ako sa public places. Kunwari, sasabihin ko, Daddy, hawakan mo naman ako, i-holding hands mo naman ako. Ayaw niya akong hino-holding hands sa maraming tao. Ayaw din niya na nag-aakbay. Tapos, parang ayaw niya rin nung inaalalayan ako. Pero pag sa bahay. Pero pagka dalawa na lang kami. Iba na yun. Hindi, basta ganun siya. Pero ako kasi, ako yung di ba? Yung, Ikaw yung ako touchy. sweet. Kita naman, Ito di yung ba? ako. Kanina pa siya Daddy, hawak na hawakan mo naman ako. Grabe. Kasi nga, ngayon ko lang to. Anong Kapag ginagawa? sa ganito, pwede ko siyang hawakan kasi bawat siya Kasi may camera. Kasi, Sa dalawa, tatlong Okay, yun na camera. yun. For our last question, anong advice ang magbibigay niyo sa mga couples? First niya is stay aligned with the purpose. Staying focused, especially spiritually, creating a safe space for one. Then, of course, sharing the same goal with each other. Yes. I think yan is one of the, isa sa mga importante rin that I could advise sa mga viewers mo. Second is keep choosing love. No? Love, I think Love wins. It's a decision. No? Dapat yung commitment mo to your partners there, the respect also is there. Yes. Then I think yan ang isa sa mga importante to really rekindle, no? Or to keep your relationship really strong. Yes. Grow individually but thrive together, no? So we must, support whatever your wife and your husband Doing. is doing, kung ano talaga yung kanyang let's say hobbies or career-wise. Yes. I think that's also important, no, to really support each other and then thrive together. Yun. So, Yeah. yun of course, put the Lord, as the center of your relationship. I think if you had that, any relationship, o mga struggles man yan, mapapagdaanan lang yan. A relationship will flourish if both partners evolve. Yeah. Yun Yun. lang. So, yun yung parang advice ni Rodel. For me naman kasi is, ganun pa rin, number one is God is the center of our relationship. So, kaya dun sa mga viewers natin dyan na mag-asawa
or mga mag-partners, kailangan talaga number one rule nyo is si Lord maging sentro lahat. And also, meron din akong gustong i-share din sa aking mga viewers. Kasi ito, parang ito na din yung pwede kong ibigay sa inyo na advice. For 19 years na mag-asawa kami, magna 19 years this coming December, sa lahat ng mga pinagdaanan namin ni Rodel, maganda, hindi maganda, may mga problema, tapos nasosolve yung problem. Sa lahat, mga away, bate, sobrang madami yan. Mix na lahat yan. At darating ka pa nga sa point na pagka hindi talaga si Lord yung nag-hold dun sa relationship nyo, bibitaw ka. Talaga, possible na bumitaw. Kasi tao ka na parang iniisip mo na nakakapagod naman tong maging asawa. Parang nakakapagod yung relasyon na parang nag-aaway kayo, tapos minsan hindi kayo nagkakasundo. Kaya grabe talaga yung grace ng Lord sa buhay namin bilang mag-asawa. Ang gusto kong i-advise din sa inyo, yung favorite verse ko, ito yung ina-apply ko sa lahat ng bagay kapag alam ko na kailangan kong palakasin yung sarili ko as a wife or as a mother sa aming family. Verse from the Bible na Galatians 5:22-23. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya lahat nandyan na siya lahat. When I feel sad, hindi naman lahat ng pagkakataon masaya, Daddy. Yes, May mga, minsan nga, may times talaga na parang sobrang nasasad ako or siguro dahil na-stress din sa work. Yung fruit of the Holy Spirit talaga, yung kailangan ko magkaroon ng patience, kindness doon sa ginagawa ko. Tapos yung iniisip ko lagi na hindi kami pwedeng maghiwalay kasi itinakda kami ni Lord para sa isa't isa, yung love. Kasi may peace ako kapag alam ko na si Rodel nandyan lang sa tabi ko, di ba? So yung faithfulness ng bawat isa sa amin, grabe din. Kailangan sa relationship bilang mag-asawa, sobrang important talaga yan. Number one, yung marami kasing tukso sa paligid. Pero lagi ko nga sinasabi din kay Rodel na, Daddy kapag may nakikita kang mas maganda sa akin, may nakikita ka na mas parang feeling mo, mas masasapawan ako, nako, isipin mo na lang na mamamatay ka na. Grabe. Grabe na. Hindi kasi parang ganun. Makakapag-isip ka pa ba magloko? Kasi parang feeling ko kasi, syempre magkakasala, di ba? Kaya parang pag-iisipin niya yun, oy, hindi pwede. Kasi nga, yun yung sinasabi ko sa kanya. So yung self-control din, pagdating naman dun sa time na gusto mo nang pagsabog ka na, yung nag-aaway kayo, talagang, Lord, please give me. Bukod sa patience, bigyan mo ako ng self-control. Kasi ayaw ko siyang sabayan. So isa rin yun na mai-advise ko kapag magkaaway kayong magkaasawa, hintayin mo munang kumalma yung isa. Pag ako nagsasalita, dapat tahimik siya. Tapos pag siya naman nagsasalita, dapat tahimik ako. Kasi pag sumabog kayo, pwede kasing magkaroon ng mas matinding masamang pangyayari. Let's say, pag nagsumabog kayo, nagkasabay yung galit ninyo, pwedeng masaktan mo siya, may masabi ka na ikakapahamak ng inyong relasyon or meron kang masabi na magkakasala ka talaga ng sobra. Basta, listen to each other. Kapag nagsasalita yung isa, makinig yung isa. So yun. Pero alam nyo ba, most of the time, pag magkaaway kami ni Daddy, siya yung mas masalita. Siya yung mas maraming sinasabi. Ako talaga tahimik. Doon naman, pagka nag-aaway kami, hindi ako talkative. Tahimik lang Lalo ako. na pagka alam mo ikaw may kasalanan. No? Hindi naman yon. So yun, all in all, you have to forgive then each other. Kasi yung, pag kunwari may kasalanan, i-forgive mo. Kasi, at the end of the day pa naman, kayo pa rin naman hanggang sa dulo. So yun, basta pinangahawakan ko yung promise namin at yung wedding vows namin sa harapan ng Panginoon na walang sino man ang walang sino man ang pwedeng walang sino man ang pwedeng walang sino man o bagay ang makapagpapahiwalay sa aming relasyon. Yun. May natutunan kaya sila? Hopefully, yes.
Yan, Yeah, so, okay. yeah, Ano thank you. pa? Yan, Thank maraming you, salamat Daddy. for Ganyan. inviting me. Yan, Thank parang you. friends lang. No? Maraming salamat. Daddy. Actually, di ako sanay. It took 3 weeks para mapapayag ako for this. Pero, Thank you so much, Daddy. Alam ko, Oo hindi mo nga. ako matitiis, di ba? Oo nga. Sabi mo, hindi mo ako matitiis. And Sige. I promise to love you always and wow, parang forever. exchange of vows. Ikaw, anong promise mo sa akin? Basta Huwag mo na same akong thing awayin. naman. Huwag awayin ako. Depende sa'yo yun. Huwag ka namang masungit. Oo nga, sige. Alright. Yan. Thank Okay, you. thank you, Maraming Daddy. salamat. I love you. Love you. So, ayan. Natapos ang first episode natin sa Talk at Eve with my husband. Siya talaga yung inuna ko kasi sabi ko, lahat ng gagawin ko, aside from kay God, siya yung first lagi doon sa mga priorities ko. So, kaya ikaw yung top one sa Yeah. list ko. Thank you so much and I hope marami kayong nakuhang advices or marami kayong natutunan sa pinag-usapan namin sana naman. Kaya naman, don't forget to like, share, and subscribe. Vlog na yan! Woo! Thank you! Mwah!